Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Shot Caller. Ito ay tungkol sa isang simple at responsableng ama na nakulong at mas piniling lumayo sa pamilya upang maligtas lamang sila sa kamay ng mapagiganting lider ng mafia. Enjoy watching! Ang pelikulang Shot Caller ay kwento ng isang lalaking nagngangalang Jacob Harlan, isang matagumpay na stockbroker na masayang nakatira sa California kasama ang kanyang asawang si Catherine, at anak na si Joshua. Isang gabi, nang pauwi si Jacob at ang kanyang asawa mula sa isang party kasama ang kanilang mga kaibigan, nagkaroon sila ng isang malalang aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga kaibigan ni Jacob. Kahit na ito ay isang aksidente, si Jacob ay kailangan pa ring managot sa batas para sa pagmamaneho ng kotse under influence ng alcohol. Siya ay sinintensyahan ng 7 taon sa California Institution for Men in Chino. Kinausap ni Catherine ang kanyang asawa bago siya tuluyang makulong, at hindi kayang hayaan na lamang ni Catherine ang kanyang asawa na mabulok sa loob ng rehas at mahiwalay siya sa kanyang pamilya. Dahil ito ang unang pagkakataon na makukulong si Jacob, labis siyang nag-aalala dahil sa talamak na karahasan na ginagawa ng ibang mga preso sa kapwa-preso nila at ang mga pananakit ng mga gwardya ng bilangguan. Pagkatapos ay nag-isip si Jacob ng iba't ibang paraan upang mabuhay hanggang sa matapos ang kanyang sentensya sa bilangguan. Sa kanyang unang araw, nakilala ni Jacob ang isang kapwa-preso na mukhang mahina at medyo lampa. Nang gabing yun, narinig ni Jacob ang panggagahasa ng gang sa kanilang kapwa bilanggo at kaya agad naisip ni Jacob na ang tanging paraan para makasurvive siya sa bilangguan ay ang magpalakas at lumaban para mabuhay. Sa wakas ay napagtanto ni Jacob na kailangan niyang magmukhang malakas at magkaroon ng malaking tapang at tiwala sa sarili kung nais niyang magtagal sa bilangguan, at kung hindi ay matutulad lamang siya sa kapwa niya preso na pinupuntirya ng ibang preso. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakipag-away si Jacob sa isa sa mga bilanggo na mukhang malakas, at dahil sa kanyang walang ingat na pagdedesisyon, kinailangan siyang makulong sa solitary confinement sa loob ng 30 araw. Tila ang walang ingat na pagkilos ni Jacob ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaki na may alias na Bottles, ng Shot Caller, isang white supremacist gang. Matapos palayain si Jacob mula sa Bartolina, agad kinuha si Jacob ni Bottles para sumali sa grupo niya. Kapalit ng seguridad ni Jacob habang nasa bilangguan, sinabihan siya ni Bottle na kailangan ni Jacob na magtrabaho para sa kanya, at walang pagdadalawang isip, ay agad namang pumayag si Jacob. Isang araw, binisita ni Catherine si Jacob sa bilangguan at nagsabi na paubos na ang kanilang ipon, at kailangan na niyang mag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera para suportahan ang sarili at ang kanilang anak. Sinabi ni Catherine kay Jacob na magsisimula na siyang maghanap ng trabaho para makaipon ng sapat na pera upang masustentuhan ang mga pangangailangan sa pag-aaral ni Joshua. Samantala sa bilangguan, sinimulan ni Jacob ang paggawa ng iba't ibang mga trabaho para kay Bottles, na nag-uutos sa kanya ng mga gawain, isa na rito ang pagpuslit ng heroin nang hindi nahuhuli ng mga gwardya na naka-duty. At gayunpaman, nang tapos na si Jacob sa pagpupuslit ng heroin, hiniling sa kanya ni Bottles na gumawa ng mas mapanganib na gawain, tulad ng pumatay ng bilanggo na pinaghihinalaan nilang nagtatraidor sa kanilang gang. Si Jacob, na hindi pa nasubukan makapatay ng sinuman sa kanyang buhay, ay biglang nag-alinlangan kung gagawin ba niya ang misyon o kung susuwayin ba niya ang utos ni Bottles. Gayunpaman, kung hindi niya gagawin ang pagpatay, masasayang ang kanyang pagsisikap na mabuhay sa bilangguan, at malaki ang posibilidad na mawalan siya ng seguridad at maging target pa siya ng ibang grupo. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng paghugot ng lahat ng kanyang tapang, sa wakas ay nakuha niyang napatay ang kapwa bilanggo. Matapos gawin ang kanyang unang pagpatay, hindi maiwasan ni Jacob na makasensya sa kanyang nagawa, ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian, at gagawin niya ang lahat upang mabuhay lamang sa bilangguan. Sa paglipas ng panahon, tumaas ang ranggo ni Jacob, at nakakuha ng alias na Money, at lalong siyang pinatibay ng panahon sa bilangguan. Ang kanyang hitsura ay nagsimulang magbago, nagkaroon na siya ng mustache, balbas, at mga tattoo na nakatakip sa kanyang mga braso kagaya ng iba pang mga gangster. Isang araw, si Shotgun, isa sa mga bilanggo na miyembro din ng gang ni Jacob, ay nagkukwento sa kanya tungkol kay Herman Gomez,
isa sa mga preso na naging mafia at pinuno ng Surinos gang. At nang nagkaroon ng away sa pagitan ng ilan sa pinakamakapangyarihang mga gang sa bilangguan, sinamantala ito ni Jacob, na napilitang sumama upang makuha ang tiwala ni Herman. Nang sinubukan ng isang bilanggo na salakayin si Herman, agad na sinunggaban ni Jacob at pinatay ang bilanggo, sa harapan mismo ni Herman, para maramdaman nito na utang niya ang kanyang buhay kay Jacob at umani siya ng respeto mula sa iba pang mga lider ng gang. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Jacob ay nahuli sa mga surveillance camera, at siya ngayon ay sinintensyahan ng dagdag na 9 na taon pa bilang parusa. Nang marinig ang desisyong ito, tila mas lalong nabigo si Catherine na magkaroon pa ng pag-asa na makalaya pa ang kanyang asawa. Lalo na't ngayon, matapos na sadyang putulin ni Jacob ang komunikasyon sa kanyang pamilya at sabihin kay Catherine at sa kanyang anak na kalimutan na ang tungkol sa kanya at magpatuloy sa kanilang sariling buhay, nang hindi inaasahan muli ang kanyang presensya sa kanilang buhay. Matapos ang insidente ng kaguluhan, inilipat si Jacob sa Corcoran State Prison, isang maximum security jail na nakalaan para sa mga pinakamapanganib na kriminal. Nakakuha si Jacob ng impormasyon mula sa kanyang kapwa preso na si Redwood ang pinakamaimpluwensyang preso sa kulungang iyon. Nang sumunod na araw, nakaharap niya si Redwood, at sinabi sa kanya na isa lang siya sa mga high-rankang member ng gang. Sinabi ni Redwood kay Jacob na ang pinakaiginagalang na tao sa kulungang ito, at kahit sa labas ng bilangguan, ay ang Beast, isang shot caller, ng isa sa mga pinakamaimpluwensya at makapangyarihang mga gang sa mundo. Gayunpaman, ang Beast ay inilagay sa isang hiwalay na selda mula sa iba pang mga bilanggo dahil ang lalaki ay itinuturing na lubhang mapanganib. Upang makilala ang Beast, sinadya ni Jacob na makipag-away sa isa sa mga pinakamapanganib na mga bilanggo. Ang pagsisikap ni Jacob na maakit ang atensyon ng Beast ay hindi nawala ng kabuluhan at nagtamo ng isang mataas na pagrespeto. Narinig na sinadya ni Jacob na makipag-away sa isa pang preso para lang makilala siya. Ang Beast ay medyo humanga at inutusan ng isang warden na nagngangalang Robert na dalhin si Jacob sa harap niya upang makilala ito. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang bilanggo, ang Beast, na pinuno rin ng pinakamaimpluwensyang gang sa mundo, ay mayroon pa ring control sa lahat ng kanyang mga tauhan sa labas ng bilangguan at patakbuhin ang kanyang negosyo. Ang Beast ay mayroon pa ring malakas na impluwensya sa bilangguan sa pamamagitan ng panunuhol kay Robert at sa iba pang mga gwardya upang walang sinuman sa mga bilanggo ang mangahas para labanan siya. Humanga sa dedikasyon ni Jacob, itinaas siya ng Beast sa kanyang ranggo bilang second in command. Si Jacob, na nabawasan ng sentensya, ay pinalaya pagkalipas ng ilang taon. Nang malaman ni Beast na si Jacob ay lalaya na sa loob ng ilang araw, inutusan niya si Jacob upang gumawa ng isang deal ng illegal firearms sa mga Surino. Bagamat sa una ay nag-aalangan si Jacob na maparole, siya ngayon ay naglakas loob na lumaya pagkatapos marinig ang mga pagbabanta ni Beast sa kanyang pamilya. Nang makalabas siya sa kulungan, sinalubong si Jacob ni shotgun at ng ilan pa sa mga miyembro ng gang na nakalaya mula sa bilangguan ilang taon na ang nakalilipas. Napakagaan ng pakiramdam niya, nang sa wakas ay nakalaya siya, at kahit pa napinutol na niya ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya, ngunit sa puso at isip niya, siya pa rin ay nagmamalasakit ng husto sa kanyang pamilya at nangangarap pa rin na makasama silang muli. Inanyayahan ni Shotgun si Jacob sa isang party, ngunit naroon na sila, ay may biglang umatake at pinaulanan sila ng bala at malinaw na pinupuntirya nila ay si Jacob. Hindi nila nakilala ang mga responsable na nasa likod ng pag-atake, ngunit si Jacob ngayon ay naging mas maingat sa mga nakapaligid sa kanya mula nang mangyari ang insidente. Kinabukasan, nakipagkita si Jacob kay Herman Gonzalez na nakalabas na sa bilangguan at pinag-usapan nila ang deal na ginawa ni Beast at ng mga Surino. Pagkatapos noon, palihim niyang pinuntahan ang kanyang asawa at binigyan nito ng pera. Kahit tumanggi si Catherine, pinilit siya ni Jacob na tanggapin ito at saka lumayo. Sa kabila ng kanyang pagmamahal para sa kanyang asawa at anak, napagtanto ni Jacob na hindi na siya makakabalik sa kanyang pamilya. Nang magdesisyon si Catherine upang pumunta sa bahay ni Jacob kasama si Joshua, pinalaya sila ni Jacob bago pa sila makita ng iba pang kasama niya sa gang. Pagkatapos ay sinabi ni Joshua sa kanyang ama na hindi niya kailanman matatanggap ang ginawang desisyon ng kanyang ama na iwan sila ng kanyang ina dahil sa gusto lang niya silang protektahan sa kalupitan ng mga gangster.
Sinusubukan pa ni Joshua na kumbinsihin ang kanyang ama na bumalik sa kanilang pamilya at harapin ito nang magkasama sila. Kahit na desperado si Jacob, nais sana niyang sundin ang gusto ng kanyang anak, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang iwan ang mga ito. At ito ay para na rin sa kanilang sariling kaligtasan, dahil alam niyang hindi siya hahayaan mawala ng mga gangster. Pagkatapos ng isang nakakaantig na pangyayari sa kanyang pamilya, siya ngayon ay nakakaramdam ng labis na pananabik para sa kanyang mag-ina lalo na't lumalaki ang kanyang anak na hindi man lamang siya makasama. Pagkatapos nito, nagsimulang gumawa ng plano si Jacob para wakasan ang lahat ng mga sagabal at upang mawala na nasa panganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, ang mga parole officer ni Jacob, na si Ed Kutcher, ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa pagbebenta ng armas at kasunduan sa pagbili na ginawa ni Jacob at ng mga Surino. Nalaman ni Jacob na inilabas ni Shotgun ang impormasyon kay Kutcher dahil sobrang inggit siya sa tagumpay ni Jacob na makuha ang tiwala at pagiging second on command ni Beast na pinakamaimpluwensyang gang sa mundo. Gayunpaman, alam na ni Jacob na si Shotgun din ang utak sa likod ng pag-atake na pumuntirya sa kanya sa party, kaya pinatay ni Jacob si Shotgun at kinuha ang cellphone niya. Natuklasan din ni Jacob na si Shotgun ay sadyang nagtatago ng ilang armas upang siya mismo ang magbebenta ng mga ito sa ibang pagkakataon upang ang kanyang tubo ay higit na mas malaki. Sa araw ng deal at pakikipagkita kay Herman at sa mga Surino, ipinadala ni Jacob ang mga detalye ng kanilang deal sa pamamagitan ng text message gamit ang cellphone ni Shotgun. Matapos makatanggap ng text message na ipinadala ni Jacob, agad na sumugod ng mga pulis at SWAT team para tambangan sila at para nakahanda sila sa hindi may iwasang shootout. Pagkatapos ay hinuli ng pulisya si Jacob at ibinalik sa bilangguan. Matapos at ganap na mapatunayan, ngayon ay nasentensyahan si Jacob ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Tinanggihan din niya ang alok ni Kutcher na tumstigo laban kay Beast kapalit ng kalayaan niya, dahil ang paggawa nito ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang pamilya. Ibinalik si Jacob sa Corcoran State Prison, kung saan si Beast ay nalaman na si Jacob ang responsable sa pag-atake at sinadyang isabotahe ang nangyaring deal. Nagbanta din siya na papatayin niya ang kanyang pamilya dahil sa pagsuway nito ng kanyang utos. Ngunit tila, napaghandaan na ni Jacob ang lahat bago siya tuluyang bumalik sa kulungan, naghanda na siya ng razor blade at ninakaw ang mga susi ng posas mula sa mga gwardya. Kinabukasan, muling nagbanta si Beast na papatayin ang asawa at anak ni Jacob sa pinakamalupit na paraan bilang ganti dahil naglakas loob si Jacob na magtraidor sa kanya. Nang papalabasin na si Jacob ni Robert mula sa kulungan, ay inatake niya si Robert at tinakot niya ito upang ibigay sa kanya ang susi ng kulungan ni Beast. Matapos makuha ang susi, ikinulong ni Jacob si Robert sa kanyang selda at binuksan ang selda ni Beast. Si Jacob ngayon at ang Beast ay naglaban sa isang maikli ngunit brutal na labanan. At sa wakas ay nanalo si Jacob pagkatapos niyang mapatay ang notorious na kriminal gamit ang razor blade na inihanda niya ng maaga. Pagkatapos ay inutusan ni Jacob si Robert na tumstigo at sinabing siya ay napilitan lamang na gawin ito dahil pagtatanggol sa sarili at pananggakwa niya ito ng mas malaking reward, na kaagad na sinang-ayunan ng bantay ng kulungan. At sa pagtatapos ng kamatayan ni Beast, ngayon ay si Jacob na ang naging pinakamapanganib at iginagalang na bilanggo sa kulungan. Hindi lang yun, siya na ngayon ang pumalit sa Beast bilang isa sa mga pinakamaimpluwensya at makapangyarihang mga lider ng gang sa mundo.
Dahil dito ginagarantiyahan na ngayon ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nakatanggap si Jacob ng habambuhay na sentensya at ipinaalam din niya kay Kutcher ang lokasyon ng mga natitirang armas. Pagkatapos ay nakatanggap si Jacob ng liham mula kay Joshua na nagpapalam sa kanya na sila ng kanyang ina ay namumuhay na ng payapa at masayang buhay at sinabi din niya sa sulat na pinatawad na niya ang kanyang ama. Naantig ang damdamin ni Jacob nang makita niya ang mga larawan ng kanyang nakaraang buhay kasama ang kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang pagsasakripisyo ng kanyang sariling kalayaan upang patayin ang beast ay ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa kanyang mga kaaway. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!